Manila, si Rajuman Lourdes. Sir? Sir? Lourdes, magandang hapon sa iyo at magandang hapon sa lahat ng ating tagapakinig. Oo, ano po ang nilalaman ng inyo pong press conference kanina? Ito po ay may kaugnayan dito sa sinasabi. Sir, i-correct mo ako, sir, ha? Kasi sa report sa amin, gusto raw ni Ginoong Zaldico maging state witness para mapalakas yung impeachment laban kay BBM? Actually, Lourdes, ang tamang siguro yung kung ano yung sitwasyon ni Zaldico, willing siya na maging witness doon sa impeachment case naming ito-file. Okay. Paano siya magiging state witness? Ano ba yung impeachment na to? Anong details nito? Yung flood control? Doon yan sa binanggit, di ba, meron kami one of the impeachment charges ay yung graft corruption. At sabay dito, yung sinasabi na 2 billion pesos na kanyang i-deliver. Actually, nandun pa, alam naman natin, nagsalita si Zaldico yung 25 billion pesos na sinabi niyang diniliver din niya. At saka yung recently, doon sa Tamarin, di ba nagsabi siya ng 800 million saka 200 million. So lahat ng to ay parte ng maaari niyang patunayan kasi siya naman personal knowledge, kasama siya, alam niya yung pinagkakaperahan, magkano bigayan at kung kanina binibigay. Di ba sabi niya kay Yusek Jojo Caldis binigay niya, kausap niya si Secretary Pangandaman, si Adrian Bersamin at si Traigi Bolaybar. So ito yung mga bagay na mismo si Zaldico ang makakapagbigay linaw tungkol dito sa kaso na i-final namin. Oo, sabihin po ng Malacanang, o sige, pwede, pero uwi ka muna sa Pilipinas. Yun nga ang binanggit namin. Alam mo, marami tayong pagkakataon sa mga ginawa nating mga pagdinig na talaga namang sa Zoom. Di ba kailan lang nagkaroon pa ng nung sa Thailand, merong sa China na mga naging witness. Pinapayagan naman yan ng komite. Iba siyempre yung aktual na kaso, but at least if they want to get an official pronouncement at iklaro nila kay Zaldico ano ba yung mga sinasabi niya, maganda na payagan ng ng Committee on Justice yung mga sasabihin ni Congressman Zaldico na hindi niya kailangan umuwi kasi under the rules, pwedeng payagan yan, pwede siya magsalita under oath. Okay, sandali sir So pwede siyang mag-state witness pero wala siya sa bansa? Ikaklaro ko, hindi state witness. Witness, okay. Pwede siya mag-witness, pwede siya magsalita under Zoom at ginawa niya ng maraming beses ng Kongreso at ng Senado, pwede nilang isagawa yan at payagan na si Zaldico na magsalita. Sir, meron ho ba kayong direct na contact kay Ginoong Ko? Siguro sa tamang oras, ililinaw ko yan pag pinayagan kami pumasok sa impeachment. Pero ito yung mga isang bagay na itutulak namin kung ito'y payagan na pagkaroon ng pagdinig ng Committee on Justice. Okay. Congressman, sa mga nakikinig ngayon, gaano po kalakas yung inyong impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos? Compare sa iba? Lourdes, alam mo, nung una yan, ako naman, ayoko magkaroon ng judgment sa mga impeachment cases. Nag-file yung nauna, nag-file ang Makabayan. Sabi ko nga, lahat yan pwede at lahat yan sinusuportahan namin. Pero nung makita kong hindi kami pinapasok na Makabayan block na kami mag-file, talaga naghinala na ako. At ang aking paliwala, itong unang talagang impeachment case ay isang scam. Wala yan. Kasi alam mo naman yan, meron niyang form and substance. So sa bagay na ito, na hindi nila pagpayag, dyan ako naghinala. At alam ko na moro-moro to at ang kautosang ito, hindi lamang sa Kongreso, maging mismo ang Pangulo kasama rito na sinasabi, i-block niyan. Huwag niyan papasukin at pagpayagan. Oo. Pero nauna sila, Congressman. Hindi lang, alam mo Lourdes, hindi lang sila nauna. Sila lang ang pinayagan, kaya sila lang ang nandyan. Yung kay Attorney De Jesus. Okay, so ano pong mangyayari sa inyo pong ifa-file kung di po tinanggap? Yun nga, ang aming pag-uusapan kung ano yung mga legal na pamamaraan. Kasi alam mo, Lourdes, ang isang impeachment process, ang tanging paraan ng tao, ng taong bayan, na makapagbigay ng, isang humingi ng paglilinaw at hustisya, lalo tigit sa presidente ng Pilipinas. Kasi yan lang naman, hindi ka pwede mag-file sa korte, hindi ka pa pwede mag-file sa ombudsman. Impeachment process lang talaga. And siyempre, to be fair about it, ito rin lang din ang pagkakataon ng Pangulo na talagang humarap at ilinaw niya yung kanyang side, kung ano man yung kanyang pananaw o kung ano yung kanyang partisipasyon dun sa mga sinasabi namin mga problema o inihain namin mga complaint laban sa kanya. Pero Congressman, for example, na-impeach si Pangulong Marcos, ang papalit ay may impeachment complaint din si VP Sara Duterte.
Well, Lourdes, sa akin, ang bagay na yan ay, kumbaga, kung tayo pwede magsabi na ito ang papalit o Opo, ito yung opo. mangyari, there is, if there are people who filed impeachment against the Vice President, okay yan. Kapag pinandemokrasya yan, di ba, ang pananaw lang nga ng iba, bakit naman itong 125 million pinag-iinitan nyo, yung billion-billion na pinag-uusapan, and laki ng problema, plus yung confidential funds ng ibang ahensya. So, yan lang naman ang posisyon ng iba. Ang akin lang kasi, pumasok tayo sa impeachment, tingnan natin ng katotohanan, ano nangyari sa pondo ng tao, ano nangyari sa pondo ng sambayan ng Pilipino, ano itong mga sinasabing mga corruption sa smuggling, doon sa mga pagtaas ng presyo, ano itong pagkuha ng pera natin sa PhilHealth. Kailangan sagutin itong mga bagay na ito dahil ito'y karapatan natin. Oo. Congressman, lalabas na po ito sa mga susunod na araw. Alam na rin po ninyo, no? Nako, may mga nasa likod lang ni Congressman Mike Defensor at ng grupo na yan. Reaction po ninyo. Sa akin, immaterial lahat ng sinasabi nila kasi meron tayong kasong inihain na pinag-uusapan na naman. Narinig na natin ito sa Senado. Pinag-uusapan yung flood control. May nag-file na rin ng ibang grupo na doon sa unallocated funds. Di ba si Congressman Erice at Congresswoman Laila de Lima, nag-file din naman sila. Itong panawagan doon sa hair follicle test sa drugs, sinabi niya ni Senator Amy Marcos, ang Korte Suprema nagdesisyon sa Supreme Court tungkol sa PhilHealth funds at yung PDIC funds. So, importante, siguro tingnan tingnan nila, ano ba tong pinag-uusapan na korupsyon? Ano ba tong pinag-uusapan na problema na kinakaharap natin at ating Pangulo mismo ang siyang sinasabing mastermind o pinuno ng korupsyon at katiwalian na nangyari sa ating bansa. Congressman, yung mga kasama niyo pong mga retired military or official, ano po yung ano nila sa impeachment na to, na anyayahan lamang or mismo sila ay sang-ayon sa impeachment? Ano pong mga stand nila rito? Yes, very supportive naman ang United People's Initiative. Yan yung kanilang pangunahing grupo. In fact, ang isa sa mga nag-file ng impeachment complaint at abogado, no less than attorney and former General Virgilio Garcia. So, at nakita naman natin, may recent survey daw na lumabas. Sabi, 68% ng Pilipino gusto makita yung impeachment. I would think, lahat ng tao gusto malaman talaga. Kahit tayo, di ba? Ano ba talaga sagot dito? Di ba parang nakalutang lang? Okay, may corruption. Okay, may nawalang bilyon-bilyon. Sinasabi ni Saldico na dating chairman of operations nila. Ito yung kinuha naming pondo. Ito yung aming binigay at diniliver na pera. Itong nangyayari, ang lugi ang taong bayan Kaya dapat ito kailangan talaga nilang linawin at kailangan nilang pangayan na wala silang involvement. Ano pong inyong mensahe sa ating mga kababayan? Kasi baka isipin ako, si Secretary or Congressman Defensor mukhang babalik sa politika lang yan. Alam nyo, ang katotohanan, pinapabalik ako sa politika, ayoko. Dahil ako po ay nasa pribado na at may mga negosyo naman po ako. Matagal na rin po ako nawala sa politika, bumalik lang ako ng 3 taon. Kaya kung anin sa politika, palagay ko parang para sa akin, ang dapat nating pag-usapan, ano ba talaga itong nangyayari? Hindi ba concern ng lahat ng Pilipino to na ang pondo na 700 billion sa infrastructure o yung pondong trilyon-trilyon sa iba't ibang ahensya, kailangan nating malaman dahil in the end, pag ganitong palala ang korupsyon, ang magiging problema nito hindi lang sa atin kundi dun sa mga anak natin, sa mga apo natin. Nagsimula ako na batang kongresista, matagal na ho, ilang dekada na. Tapos, imbis na naging maayos ang ating pamamalakad sa gobyerno, imbis na maging maayos ang ating bansa, lalong lumalala. The worst na nakita ko na organisadong korupsyon ang nangyayari. Kaya dapat ito ay ating i-address. Dapat natin itong tanungin. Dapat tayong maging kritikal. At dapat nating ayusin ang problemang to, hindi na lang para sa atin, kundi sa kinabukasan ng sambayan ng Pilipinas. Congressman, pwedeng hindi niyo po sagutin. Ano po? Para sa inyo, ano po ang masasabi niyo sa performance naman ni VP Sara Duterte? Yung kay VP Sara Duterte, of course, ang naging Secretary of Education siya, naging Vice President siya, ang sinasabi nga nila yung confidential fund. Alam mo yung confidential fund na issue na binabanggit na, that is, sabi na, naubos mo yung pera, 11 million pesos a day. Meron nga akong COA report sa opisina ni BBM 35 million pesos a day. Meron akong yung COA report ng mga ahensya ng lahat ng mga unallowed, di ba, yung mga disallowed, yung mga subject to liquidation.
Dyan lang sa DPWH umaabot ng lagpas ng 50 bilyon. Sa DOH, lumalabas ng bilyon-bilyon. Ang ibig kong sabihin, Opo. pagka naman winay natin yung problema ng ating bansa, pagka tinignan natin ang kabuuan, nandito yung problema Bilyon-bilyong organisado ang nawawala. Lahat ng opisina, kundi sabihin na natin, yung ating buong bansa, di ba sinasabi lang, may corruption talaga sa lahat, pati Oo. naman sa ibang bansa. Opo. Tingnan mo naman ang epekto sa atin, Lourdes. Opo. Yung ODA funds, tinanggal nila yung pondo, tapos yung inilipat nila sa flood control. Yung Metro Manila subway na dapat tapos na o nasimula na ng 2028, ibig sabihin na magagamit na, may subway na tayo. Inilipat nila yung pondo, nilagay sa flood control. Ngayon, naurong na naman ang pagbubukas. Ito ang epekto sa atin. Yung PhilHealth na kinuha ang pera, na dapat sana kung may cancer ka, milyon ang gastos mo, masusuportahan ka. O na-hospital ka, ngayon magkano Lourdes binabayaran mo pag na-hospital ang iyong kamag-anakan? 60%, 70%? Kung magkano ang cost? Sa ibang bansa, 10% kahit milyon umabot dahil nga maganda yung sistema na nila ng health insurance. Kinuha yung pondo. Ibinalik sa pondo ng gobyerno, ginamit sa flood control. Ano epekto? Wala pa rin. Hindi pa rin maganda yung serbisyo ng PhilHealth. Yung sinasabi ni Tony Liachon, Opo. na sana yung gawain natin yung ibang bansa na talagang maliit na lang binabayaran ng tao. Ito yung epekto ng korupsyon sa ating bansa na kailangan nating tapusin para naman maganda ang kinabukasan ng ating kabataan. Congressman, kung nag-file kayo ng impeachment kay PBBM, hindi ba kayo magpa-file din kay VP Sara? Ako hindi. Hindi talaga. Kahit anong unang filing ng kay VP Sara, okay, kaklaro ko lang Lourdes Opo. pareho kong sinuportahan si BBM at si VP Sara. Magkasama pa sila noon. Yung kay VP Sara, inuulit ko, 125 million, ang natitira na lang dyan na inaayos na yung liquidation is 75 million, kung di ako nagkakamali. Tingnan nyo yung corruption na naririnig natin. Billion. Diba? Yun lang, Office of the President, ang confidential intelligence funds yan are 4.5 billion pesos. Yung sinabi ni Disaldico na delivery, 2 billion a month nagdi-deliver siya. Bakit naman, para mong sinabi na, ay, yung LTO na opisina may corruption, merong doon mga picture, magkano kinakanan doon, may ganitong siguro libo-libo, gano'n. Narinig mo dito, bilyon-bilyon, papailan mo yung nandun sa baba. So ito lang din ang aking comparison. Opo. Meron tayong pagsasaayos na kailangan gawin at pagkang kabuuang pondo natin ang ginagalaw para sa korupsyon, ito yung makaka-apekto sa lahat. Ito yung magiging masama sa taong bayan. Okay. Congressman, maraming salamat sa oras. Good luck po sa inyong ifa-file na impeachment. Mabuhay po kayo. Thank you, sir. Thank you, Lourdes. Mabuhay.